Hi, I'm back again and this is day 22. Day 22 na ngayon. Since nung nag-start ako, nag-plan for this kind of business soap na which is I'm going to produce a product na mga artisan soaps and then yung mga organic soap syempre. So, yeah, um, parang ano na, mag-iisang buwan na and wala pa akong product na ginagawa na for sale. Kasi maraming ano nangyari na nagkaroon ng lakad, nagkaroon ng inantay ko pa yung workshop, nagkaroon ng mga clients, ang dami-dami talaga, nagkasabay-sabay. So, kumbaga, in, itong journey na to, maraming nangyari. So, kaya ako parang napaisip-isip din na ano na ba yung magiging update ko? Hindi pa ako nakakagawa ng sarili kong sabon at hindi pa ako nakakapag pamili ng mga equipment, ingredients, paunti-unti. Na sana dapat na-start ko na kasi para at least kahit papano, small steps na nagagawa ko na. Pero yung mga small steps pa lang na nagagawa ko, I think is more on knowledge, learning. And then more on research, more on, katulad nito, more on content, more on engaging, syempre. So, kumbaga, napapaisip din ako is, tama ba yung ginagawa ko? Kasi in 22 days, ang napoproduce ko lang is yung pagko-content, pag-update ng videos about sa business ko, and then yung pag-aaral ko sa aking product, which is syempre nga naman, pagtanto ko din na sa bagay, kasi yung pag-aaral din naman natin, yung elementary, high school, papuntang college, ilang taon mo rin pinag-aralan bago ka maging talagang educated ka na about sa mga academics mo. So, ito, para akong, ewan ko ba, nagmamadali ba ako na ewan? Kasi 22 days, wala pa ako napoproduce. So, baka mamaya, iba sa atin is nagmamadali na, bakit asan na, ang tagal na. Wala namang may nagko-question. Kumbaga sa akin lang, alam mo yun, nandoon lang yung, nakaka-pressure din pala, no? Ayun, nakaka-pressure din pala na maglabas ka ng ganung product na tapos ayan, nag-a-update ka pa ng video, hindi mo pa may pasama. Dapat pala ang ginawa ko is dapat meron na akong mga equipment, yung mga ganon. So, siguro ako lang naman, to be transparent lang naman, no, sa akin business. Ito pala yung sitwasyon na meron ako ngayon. Kasi nga, bukod pa kasi sa gusto kong mag-business, nagtatrabaho din ako as a sales agent sa BYD. So, syempre, meron ding halo-halo din. Kailangan ko din mag-focus din dun. So, hindi ko pa ma-focus to. So, gulo-gulo na sa isip ko at nasa utak ko kung anong unahin ko. Pero I think siguro, yun nga, wag ko munang talagang mamadaliin. Kasi, focus ka muna sa iisa and then after nun, sunod ka naman ng kanon. Pili ko naman, kaya hindi pa ako nakakapagsimula kasi kailangan ko munang ayusin yung isa bago muna sa isa. Yun siguro talaga ang kailangan kong gawin. Kaya, minsan, ayun, naguguluhan lang ako sa mga nagdaang mga araw. So, sana matulungan nyo rin ako, no? Comment na lang kayo dyan kung ano man din yung dapat na magiging decision ko. So, sa ngayon, ayun na nga, para na lang din maging okay yung mapanatag ako, maging okay yung utak ko at hindi ako ma-pressure. So, syempre, focus muna sa pagbebenta ng sasakyan. Pero although naman nakaano na rin naman yun, nakaset na rin naman yun, wala nang magiging problema, talagang paghahanap lang ng mga kliyente. Ito naman kasi, syempre, kailangan talaga ng aral pa. Kasi, yun nga, yung ibang naman na mga soap business owner nga, nag-aaral pa talaga sa ibang bansa, nag-aaral pa sa school, para malaman yung mga kailangan, yung mga dermatologists, may mga ganun na mga klaseng business owner na nag-aaral pa talagang para ma-perfect nila yung i-formulate nilang sabon. So same as me, pero syempre dahil ako aral sa internet, aral lang sa mga pagre-research ng mga dapat aralin about sa formulate about sa paghahanda ng i-business mong sabon. So sa paunti-unti ko rin na pag-aaral, syempre nandoon na rin yung gusto kong i-remind din yung sarili ko, okay, ito yung mga tools and equipments. So, ito yung mga tools and equipments na kailangan kong unti-untiin na rin naman. So, I think meron na kasi ako ditong gloves. Meron na akong gloves. Kasi for safety gears, guys, kasama dyan yung mga essential tools is yung gloves, goggles, stick blender, mga heat safe container, yung mga ganun, spatula, yung wire whisk, yon. Tapos, mga mini mixer scale, yung mga ganong klaseng mga equipment. So, yung mga klaseng equipment na yun, nakikita rin naman siya sa online. So, yung kung kailangan ko na siyang ma-check out, no, sa mapa-TikTok man, o mapa-Shopee, Lazada, or san man yan, pwede ko na siya ma-check out pa unti-unti. Para at least naman, may mangyayari namang, okay, nandito na, paunti-unti na, ganyan.
ang isa sa pinoproblema ko is gusto ko kasing pag bibili naman ako ng mga ingredients ko, yung nakikita ko na, okay, ito yung kailangan ko, ito yung ano ko. And gusto ko din makahanap talaga ng supplier na which is magwo-walk-in talaga ako dun para alam ko na, okay, ito quality tong ano, yung mantika na to na bibilhin ko at ito talaga ay pure ganito, pure coconut, pure virgin coconut oil, pure palm oil, mga ganon. So, ayun lang. Parang ano lang ako, siguro na pressure lang ako, no? Kasi 22 days na hindi pa ako nakakapagsimula. At siguro nga, yun nga, sabi ko nga kanina, na kaya siguro hindi pa ako makakapagsimula ng soap business kasi hindi ko pa na aayos yung sa may pagbebenta ko din ng sasakyan. Kasi, syempre, kailangan ko muna i-focus yun. Di ba nga, nung nakaraan, need ko pa ng capital for this product. So, kailangan ko muna bumenta ng sasakyan para at least meron akong magiging puhunan. Ganun. Pero sa bagay din naman, may mga upcoming naman na ano na magiging income ko na pera para din naman na ma-start ko na rin naman yan. So, kailangan ko naman is yung time kasi yung resting namin is only 1 day lang. So, need ko ng enough time to buy the ingredients, equipment, and then also makahanap talaga ng supplier which is kung saan man din yung magandang bilhan ng mga equipment. Kasi mas maganda kasi yung nakikita mo talaga bago mo bilhin, di ba? Kasi kung sa internet, hindi rin naman tayo makapag-rely doon, although may mga description naman siya, ng presyo ganito, ganyan. Pero alam mo yun, yung masasayang lang yung naging pag-i-invest mo sa pagbili mo ng ganito na hindi naman talaga ganun ka-quality. So, kumbaga, iniisip ko, mas okay na mapuntahan talaga yung area na yun kung saan yung mga equipment na yun. And then, syempre, makapag-ano din ako, makikipag-negotiate din ako about sa mga, kailangan ko ng ganito, if in case naman na nagkaroon na ako ng mass order, yung mga ganun. So, ayun, gusto ko makipag-usap sa kanila. And then, syempre, dagdag na rin yun, no? Mamimigay din ako ng calling card if ever naman nakukuha sila ng sasakyan. So, dual yung purpose. And yes, natuto din ako, guys, sa pagpapanood din lagi ng mga business tips, business mga motivational and inspirational business journey and story kay Mr. Chinkitan, which is ang dami ko rin natututunan. So, ayun nga. Yung video na to, actually, video na to para din talaga sa akin, na inire-remind ko. Syempre, kumbaga, ang hirap din pala talaga na mag-isip ng ipang-a-upload mo para maging consistent ng araw-araw mong pag-a-upload. Kasi syempre, need mo maging consistent sa social media for more engaging din ng audience. Magbi-build ka ng relationship that the trust, the relationship ng mga buyers para if in case sa susunod na meron na akong product, hello, nandito na kami, nag-aabang na sa'yo, tagal mo na maglabas ng product. Okay guys, ano lang, easy lang. Wait lang tayo kasi syempre, I want the best product for this soap business and I hope you support my journey from zero to success. Bye!